pa po ang bilang ng mga namatay dahil sa gupit ng habagat nitong nakaraang mga araw. Hindi bababa sa 16 patay batay sa pinakauling tala ng NDRRMC. Nasa 41 naman ang sugatan, habang 5 ang nawawala. Mahigit 200,000 pamilya na ang apektado ng pagbaang dulot ng habagat. Abot naman sa mahigit 78 million pesos ang pinsalang idinulot nito sa infrastruktura at agrikultura. Nilinaw naman po ng Department of Budget and Management ang ilang bahagi ng report ng Commission Audit sa paggamit ng pork barrel ng nakarang administrasyon. Narito po report ni Victoria Tulay. Nang ilabas ng COA ang special audit report nila sa paggamit ng pork barrel ng mga mambabatas mula 2007 hanggang 2009, lumabas ang pangalan ng isang Luis Abalos. Base sa audit report, 20 milyong pisong pork barrel ang tinanggap umano ni Abalos kahit hindi naman siya kongresista. Pero sa panayam ng GMA News kay Pangulong Noynoy Aquino nitong Lunes, nilinaw niyang nagkaroon lang ng pagkakamali at si Mandaluyong Mayor Benhur Abalos ang tinutukoy na Luis Abalos sa report. Kongresista raw siya sa Mandaluyong sa panahong sakop ng audit. Kinumpirma ni Budget Secretary Butch Abad ang sinabi ng Pangulo. Chinik din namin yun at again, dito sa records namin nagkaroon ng error in uploading the name. Napakaraming mga dokumento yun. So, nagkamali lang ng pag-type ng pangalan. Si Mayor Abalos nagpunta kanina sa DBM para malaman kung siya ba talaga ang Luis Abalos na nasa COA report. Sa nakuha niyang dokumento, 20 milyong piso ang nirelease sa Lone District ng Mandaluyong para sa pagpapagawa ng multipurpose building sa Barangay Addition Hills. Wala raw siyang dapat ikahiya. Alam daw niyang sa maganda na punta ang kanyang pork barrel. Bukod kay Luis Abalos, lumitaw rin ang pangalan ni Vice Governor Manuel Y. Curat Zamora. Umani ng puna ang mahigit 3 bilyong pisong pork barrel na natanggap umano niya noong kongresista pa siya. Pero paglilinaw rin ni Abad, may mali sa mga dokumentong galing sa DBM ng nakaraang administrasyon na pinagbasehan naman ng ulat ng COA. Iisa lang daw kasi ang narehistrong numero ng Special Allotment Release Order o SARO para sa isang proyektong nakapangalan kay Zamora at para sa lahat ng maintenance works ng DPWH sa buong bansa. Ang tingin tuloy ng COA, nakapangalan sa iisang tao ang mga proyekto. Yung dalawang sarong yon, for some reason, dahil siguro magkahiwalay na bureau ang gumawa nun, dahil yung isa, bureau in charge of public works, yung isa naman, bureau in charge of PDAF. Isa lang ang naging numero nila. Si Y. Curat nagpapasalamat na nalinis na ang kanyang pangalan. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, hindi porket sumobra sa nakatakdang alokasyon ang mambabatas, sangkot na ito sa iligal na transaksyon. Pwede pong, kung may allocation kang sa 2011 na 200 million, pwede na ang ma-identify mo lang na project, 100 million. Kaya carry over sa 2012 yung balance mo na 100 million. So pwedeng lumabas sa 2012, 300 million. Pero ang katotohanan, 100 million nun ay carry over. Sabi naman ni House Speaker Prospero Nograles, hindi siya nagbigay ng extrang pork barrel noong leader siya ng Kamara. Wala pang tugon sa ngayon ang kasalukuyang House Speaker na si Sonny Belmonte at ang Senate President noong panahong sakop ng COA audit na si Senador Juan Ponce Enrile. Victoria Tulad, GMA News.